Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Doon sa 19:8 ng Genesis, doon pinakita na ibinibigay ni Lot yung dalawa niyang anak na babae doon sa mga tao in return para i-protect niya yung dalawang stranger na ang category angel. Sa right proper mind mo, dapat bang ibigay mo yung anak mo in return for a stranger coming to your house na pinipresume na God ay na angel? Ganito yan, kapatid, Si Lot kasi isang taong matwid. Di ba? Yes. Ang gusto nitong mga taga-Sodoma, ang kababayan niya, tatandaan yung taga-Sodoma siya. Yung kababayan niya gusto, halayin yung mga anghel. Di ba? Okay. O yung pagbibigay niya nung kanyang anak na mga dalaga is one way of teaching them the rightful sexual act. Tama o hindi? Okay. Kasi yung anak niya rin naman mag-aasawa rin naman yun If he can appease this man na gustong humalay doon sa mga anghel, nakakagawa siya ng dalawang kabutihan sa dalawang paraan. Una, na itutuwid niya yung mga maling pagnanasa ng mga lalaki na yun, na ang gusto'y lalaki rin. At natatanggap niya na may mabuting kalooban at buong buo yung mga sugo ng Diyos na mga anghel. Pero bakit mo ibibigay yung anak mo kung you're on the right sense of mind? Pwede naman protektahan ng angel yung sarili nila. Ay, ganito po yun. Hindi po expected ni Lot kung ano ang gagawin ng anghel, kapatid. At hindi alam agad ni Lot na yun mga anghel. Tandaan niyo po. Alam ni Lot, yung pumunta sa kanya, strangers, akala niya siguro mga tao yun who can be destroyed by these people around him. Kaya yun po, may mga premise tayong dapat na sinusuri dyan Hindi natin dapat hahatulan yan. In fact, kapatid, bibigyan ko kayo ng Yes. Sa pag-aaral ng Biblia para wag po tayong maligaw, Yes. Yang insidente na yung kay Lot, nabasa po ng mga apostol yan Maniwala kayo? Hindi ko po pa nakikita yun sa New Testament. Hindi, nabasa po ng mga apostol yan. Opo. Kaya nga ibinabalita ng mga writers ng New Testament yung kasaysayan ni Lot Pakinggan nyo kay Pedro. Babasahin po natin sa aklat ni Pedro. Ito po'y nasa ikalawang Pedro sa 2 at ang talata po ay 7. At iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahahapis sa mahalay na pamumuhay ng masasama. Kita nyo, di alam ni Pedro yung kasaysayan ni Lot, Opo. O ngayon, bakit hindi itinanong ni Pedro yung tanong nyo? O, isipin nyo. Ba't hindi tinanong ng mga apostol yun? Ba't hindi sila nagpaliwanag ng kahit anuman duda ron? Kasi alam nila ang premisa ng pangyayari. And all that happens are the right track to happen. Ayan. Kaya ako, pagka hindi kinwestiyon ng mga apostol, di ko na rin po kinukwestiyon You are just wasting your mind and effort and time questioning something that cannot be brought back into life again or cannot be returned by time machine na para bang magiging hypothetical na lang tayo. We have to accept facts that the story of Lot was read by the apostles. And there is no commentary whatsoever from the apostles. They have accepted that squarely, facts by facts. And by faith, naniwala sila na si Lot ay matwid. Ibig sabihin, ang ginawa ni Lot ay hindi masama. Yung sa New Testament, yung mga yung sa original manuscript niya, wala naman nakalagay na Luke, yung Mark or pinresume na lang ba yon na sila yung translators po ang naglagay niyan, kapatid. Translators po, halimbawa, yung nag-translate ng Biblia, inilagay nila yon as title para to distinguish a book from another book. Pero wala po nakalagyan sa Greek na yan ay sulat ni Pablo, sulat ni Lucas. Although, in the content, sometimes there are hints na mababasa mo na si Pablo nagsulat. Kasi sinasabi niya doon sa 1:1, body nung kanyang letter,
Si Pablo tinawag maging apostol ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos, si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Yun ang uno ng unang Corinto po eh. Nandun sa body that it was really written by Paul. Pero meron ng mga scriptures na wala pong title talaga, kagaya ng Exodus, Leviticus, Bilang, Deuteronomy. Alam niyo kung tawagin sa matandang tipan yon, yung panahon na yon, mga aklat ni Moises, wala pong Exodo, Deuteronomy, o Genesis, wala po nun, kapatid. Tatanong ko lang po kung bakit po sa Katoliko, yung ostia po hindi po pwedeng hawakan ng pangkaraniwang tao lamang? Kasi, imbento lang ng pari yun. Imbento lang yun. Sasabihin hindi pwedeng hawakan ng pangkaraniwan. Yung bakery, ginawakan nyo kung sino umawak dun eh. Hindi ba? Arte lang yun, kapatid. Wala kasi sa Biblia yun eh. Ganun po ba? Oo, arte lang yun. Sabihin, hindi sino nag-deliver nun kung hindi hinawakan? Sino gumawa nun? Nawakan din yun eh. Huwag mo naman sabihin sa akin yung pari mismo nag-bake nun. Ganun po ba? Kalokohan lang, arte lang yan. Wala sa Biblia kasi yan eh. Hindi naman literal na tinapa yung ipinapakain ni Kristo eh. Pakinggan mo ha. Sa Corinto. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat ng Corinto. Ito yung sinasabi niya sa matatalino. Opo. Ito po yung nasa 10 at 15. Patuloy. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Symbolic pala yun eh, kapatid na Willie. Opo. Tuloy. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Kita mo, symbolic yan. Hindi naman literal na tinapay yan eh. Yung tinapay na pinagpuputol-putol, hindi ba siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Alin ba yung katawan ni Kristo? Yun yung iglesia, kapatid na Willie, di ba? Opo. Kaya hindi po yan eh, hindi literal na tinapay, gaya ng ginawa ng Katoliko. Ang katunayan, pinatunayan ni Kristo yan sa 6:63 ng Juan eh. Ang nakasulat po ganito. Pakilagay sa screen. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung mga salita ni Kristo, mga aral niya, pawang espiritu at pawang buhay. Pagka yan i-interpret mo literally, mas marami dyan ang mali. Diba kapatid na Joseph? Ayun, opo. Kaya yung tinapay na yan, hindi tinapay na galing sa bakery yan. Pakinggan niyo sabi rin ni Kristo, diyan pa rin sa 6 ng Juan. Talatang 50. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay wag mamatay. Kita mo, yan ay tinapay na galing sa langit. Paano mo sasabihin niya ng ostya? Malaking kahangalan yan. Okay, Gilbert? Kasi po sabi nila, nag-aaral daw sila ng 10 taon. Wala akong pakialam sa pinag-aralan nila, no? 10 taon sila nag-aral, pinag-aralan nila kung ano-ano, hindi naman Biblia, no? Ba't yung mga apostol, di naman nag-aral? Pakinggan mo 4:13. Nang gawa, ito po nakasulat dito. Pakilagay sa screen. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pag sila'y mga taong pinag-aralan at mga mangmang ay mga apostol, di man nag-aral eh. Pero alam yung sinasabi ni Kristo, ito mga nag-aaral na ito eh. Ewan ko ba kung anong pinag-aralan? Tatanong ko lang po kung yung lahat po ba ng iglesia na mababasa sa Biblia tunay? Basta nababasa sa Biblia tunay dahil iisa lang naman yun eh. Tinatawag lang sa iba-ibang katawagan. Tinatawag yung iglesia ng mga banal, iglesia sa mga hintil, iglesia ng mga panganay, mga iglesia ni Kristo, at ang pinakamaraming banggit ay ang iglesia ng Diyos. Pare-pareho yun. Paano po yung mga nagsulputan ngayon? Saan? Yung sa panahon po natin. Iba yun kaysa sa nasa Biblia. Kahit kunin pa nila sa Biblia ang pangalan, hindi pa rin sila sa Diyos dahil yung kanilang aral na itinuturo, mali. Pakinggan mo sa 139:20 ng awit. Ito po ang sinasabi dito po sa talata. Sapagkat
sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ayun, ginagamit ng mga kaaway ng Diyos yung pangalan niya. Kaya pati yung mga walang hiyang pastor na manluloko, gumagamit din ng pangalan ng Diyos yan eh. Pero it doesn't mean ako mo ginamit nila yung nasa Biblia, totoo na sila. Gusto ko pong malaman kung paano naligtas yung tao, maliligtas yung tao kasi marami yung namamatay na pag nakasambit ng Diyos ko, patawad na po sa kasalanan ko. Maliligtas po kaya yun? Hindi ganun ang Diyos, kapatid. Hindi naman pwedeng utuin ng Diyos eh. Alam mo kasi ganito yan. Ang kaligtasan ng tao, dependente sa naging uri ng pamumuhay mo o pagsunod mo sa Diyos. Pagka halimbawa, ang buong pamumuhay mo, nakarinig ka ng katwiran, nalaman mong may Diyos, alam mo yung mabuti, alam mo yung masama, ayaw mong gawin yung mabuti. Ang ginawa mo'y puro masama, tapos nung mamamatay ka, saka ka nagsisi. Iba yun. Hindi ka magiging dapat nun sa Diyos. Maliban na lang kung wala kang malay sa aral ng Diyos, ano? Nung bago ka mamatay. Pero, kagaya ni, yung tinatawag ng Katoliko na si Dimas, wala siyang malay kay Kristo, nun lang sila nakita nung mamamatay siya, kaya napatawad siya. Pero, halimbawa, alam mo yung aral ng Diyos, nakakabasa ka, nakakarinig ka ng Biblia, tapos sinasadya mong gawin ng gawin, puro masama, kahit magsisi ka sa kamatayan mo, hindi basta matatanggap ng Diyos yun. Pakinggan mo sa Kawikaan 1:24, pakilagay sa screen. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayun, pagka ayaw mo nang matakot sa Diyos talaga, at lagi mong sinasadya yung masama, pagdating mong iyong kasakunaan, yung iyong kapahamakan, hahanapin mo ako, hindi mo na ako masusumpungan, sabi ng Diyos. Ganyan yan, kapatid. Paano pa po lang yung iba na sabi nila, sa kanila lang ako Alin? Sabi nila, sa kanila lang ako magsusuri. Total, may panahon pa naman. Pagka dinot lang ka. May taning na yung buhay nila, saka pa sila nagsisisi ng kasalanan nila. Ay, nako pagpasa Diyos na natin yun. Ayoko namang hatulan yun, kapatid. Pero, kasi ang nasa Biblia, pagka tinatawag ka ng Diyos, tumatanggi ka, delikado lagay mo nun. Samantala po, mas mabuti raw sa isang bata ang lumaki sa layaw kumpara sa isang batang hilubog sa disiplina. Ayon ito sa resulta ng pag-aaral na ginawa ng Cambridge University. Lumabas sa pagsusuri na naging mas matagumpay at mas handa sa buhay ang mga batang inispoiled ng kanilang mga magulang kaysa mga batang hindi nakatikim ng luho. Napatunayan rin sa pag-aaral na nagiging maramdami ng isang batang hindi nakatikim ng sarap at sila'y madalas umanong umaasa na lamang sa tulong ng iba kumpara sa mga batang Jeprox na umano'y maagang nagsasarili para mabuhay. Conforme po ba kayo ron, Brother Eli? No comment ako dyan. Tanong mo sa akin kung bakit. Ano po ang dahilan? Kasi ganito sa Biblia kasi ay ang sabi, turuan mo ang bata. Apo. Sa daang dapat niyang lakaran. Upang kung lumaki siya, wag niyang mahiwalayan. Kahit na ang bata ay lumaking maginhawa, sagana naman sa turo, hindi sasama yan. Ayun. Nasa upbringing yan ng magulang. Kasi while you are feeding the best of food, yung iyong anak, teach him also and feed him with the best of knowledge in the scriptures. At hindi siya mapapasama. Ganun yan.
Karanasan ko kasi ang kapatid na Joseph. Hindi ko pinalaki yung aking mga anak at mga apo sa katakot-takot na hirap na parang kalabaw na isinosoga mo maghapon sa init. Masasabing pinalaki ko sila na hindi sila masyadong hirap na hirap. Pero, kaalinsabay nun pinapalaki silang may aral, may takot sa Diyos, may pagkilala sa Diyos at sa karapatan ng kapwa. Kaya awa naman ng Diyos, mababait naman sila. At yan, ako, pa-research pa tong mga to. Yung sa Biblia pala. Siguro na ba, really? Ay, oo. Kaya nga ang magulang is charged by God as the authority and the responsible parent dun sa kanyang mga anak. Responsible person siya. Siya ang dapat na mag-guide sa kanyang anak. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Sabi kanina, ang original sin sa pamamagitan ng pakikinig, hindi yun sa pagkain. Sabi na naman kanina nung una na ang pagsasalangsang ay kasalanan. So, sino ba ngayon ang nagkasala? Ang babae na si Eva na nagsumasalangsang sa batas ng Diyos, o ang pagkain? Sino ba talaga ang una kung pag-usapan natin ang unang pagkakasala o original sin? Sino ba, sa babae o sa lalaki? Ganito yon kapatid. Yung kay Eva, hindi kasalanang mortal yun Kasi nadaya lang siya. She was deceived. Ang sabi ng Biblia, si Eva nadaya. Iba yung ginawa mo ang kasalanan na nadaya ka, kaysa ginawa mo siya na grossly at intentionally. Yung kay Adan, mas mabigat Pakinggan mo sa unang Timoteo 2, versikulo 9. Ito po sinasabi sa 2 at ang talata po ay 14 na po. 14, sige. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Nahulog ang babae sa pagsalangsang. Yung pagsalangsang ng babae, bunga ng siya'y nadaya. Kaya, kung nadaya lang siya, hindi po pwedeng ibilang na yan mortal. Hindi mabigat na kasalanan yan. Nadaya siya. At alam mo kung kailan lang na-realize ni Eva na nadaya siya? Na-realize lang niyang nadaya siya nung magkasala na rin si Adan Ang nag-consummate ng kasalanan si Adan, hindi si Eva. Yun ang pag-aaral dyan. Kasi, hindi na-realize ni Eva na masama yung ginawa niya until na napakain niya si Adan Dahil nagkaroon na sila ng malisya, nagkahiyaan na sila, at nahiya na sila sa Diyos. Yung kasalanan ni Eva, pardonable sin yun. Babasahin natin uli, kapatid na Willie, ang 2:14. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Sa tuloy sa 15. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y magsisipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. Tingnan mo yan si Eva, may chance na maging dapat sa Diyos yan Ayon sa salitang ito ni Apostol Pablo, ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak. Yan ang dapat mong maintindihan dyan sa Greek. Diba? Kaya may pag-asa si Eva Si Adan lang naman ang ibinibilang na suwail Pakinggan mo sa Oseas, kapatid na Willie. Sabi po yan sa 6 at 7, ngunit sila, gaya ni Adan, ay sumalangsang sa tipan. Dooy nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. Si Adan ang inaatangan ng Diyos, kapatid na Willie, ng talagang mabigat na pagsalangsang Gumawa siyang may paglililo. Si Eva nadaya lang. She was a victim of the devil, the deceit of the devil. Kaya pardonable yung sin ni Eva. Ang talagang masamang kasalanan yung ginawa ni Adan, kapatid.
Tayong lahat ay galing kay Abraham, di ba? Hindi. Hindi, tayong lahat galing tayo kay Noe. Hindi nakasama si Abraham. Hindi, kasama si Abraham. Okay, oo. Kaya lang, nagsasanga-sanga na ang lahi sa panahon ni Abraham. Opo. Hindi na natin masasabing tayong lahat galing kay Abraham. Masasabi natin, tayong lahat galing kay Noe. Opo. Di ba kasi, kaya let me justify my answer, kapatid, ano? Una kasi galing tayo kay Eva at kay Adan, ano? Tapos dumami ang tao. Tapos ginunaw ng Diyos ang mundo, nakaligtas si Noe. Kaya lahat ng existing na lahi ng tao ngayon, ang isang sure na answer, galing tayong lahat kay Noe. Di ba? Ngayon, kung ito ibabanda mo, galing tayong lahat kay Adan. Diba? Pero hindi kay Abraham definitely kasi kay Abraham nagsasanga-sanga na ang lahi. Kay Abraham nanggaling ang lahing Ebreo. Yun. Okay. Kasi tayong lahat, yung mga sanga na yon, lumitaw rin doon yung Ismail, yung lahi ng mga Muslim, at lumitaw doon si Jacob na lahi ng Israel. So, ang tanong ngayon, kung si Abraham ba isang hintil o isang Hudyo? Hindi. Siya hindi na ibibilang na Hudyo. Hindi siya maibibilang na Hudyo. Huwag mo ibigay yung mic mo, kapatid, para magkaintindihan tayo. Hindi pwedeng ibilang na Hudyo si Abraham. Opo. Kung pagkalahing Hudyo ang tatanungin mo, kasi siya ang ama ng mga Hudyo. Ano? Yung Hudyo kasi, yung Jews, nanggaling yun doon sa lahi ni Huda, kapatid na Willie, di ba? Opo. Pakibasa mo. Ganito po ang At si sinasabi. Huda, kapatid, ay tandaan mo, si Huda ay isa sa mga anak ni Jose. Di ba? Opo, ni Israel. Ni Israel, I Opo. mean. Opo. Jose, si Israel nga. Opo. Yung Israel na yan, bago tinawag na Israel, yan ay tinawag, yan ay ang pangalan niya ay Jacob, di ba? Opo. Ayun. Yung Jacob, anak yun ni pataas, kapatid na Willie. Ni Isaac. Si Isaac naman ang anak ni Abraham. Opo. Kaya, kung sasabihin mo, yung lahing Hudyo si Abraham, merong 3 salin pa ng lahi na pagitan bago lumitaw yung lahing Hudyo eh. Opo. Naintindihan mo na ako, punto, kapatid? Opo. Sige. Sa mga followers ng aking YouTube channel ito na ang aking huling upload sa channel na ito. Na-demonetized kasi tayo last 4 months ago dahil nangongopya raw ako ng videos ng iba. Sabi ko, hindi kopya ito. Dahil personal kong recorded copy ito last 30 years ago. Baka nga sila pa ang kumopya sa akin ng mga videos. Dahil upload na ako nun pa. Pakisuporta na lang ang Brother Mapanuri channel ko. Sana ma-monetized. Kailangan ko lang ang subscribe ninyo. Tatanong ko lang po yun sa yung sa Revelation. Ano po ba yung, di ba po mga magaganap po yun? Yung mga nakasulat sa Revelation? Oo, for sure magaganap yun. Opo, ang tanong ko po ron, ano po ba yung naganap na at yung magaganap pa lang po at yung hindi pa nagaganap? Yung past, present, and future. Opo. Magmula sa kapitulo 4, yun ang future events. Basahin natin kapatid na Willie, pakita mo sa kanya sa screen. Sabi po yan sa 4 at 1, kapatid, ng aklat ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakaka na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Kaya magmumula sa kapitulo 4, diyan mag-uumpisa yung future events na makikita ni San Juan. Lahat nung nandyan, magiging future yan. Hindi yan yung nakaraan, hindi rin yan yung presente nung ipinakikita sa kanya. Yan ay future events na magaganap sa sangkatauhan. Mag-umpisa sa kapitulo 4 ng Apokalipsis. Ayan po yung mangyayari pa lang? Oo. Ayan po lang lahat po. na yon mula sa 4.
Ayun pa lang po yung ano, bali yung mga natitira po, yung past at saka yung presence. Yung presence po ngayon, ngayon pa lang po nangyayari. Hindi, ganito yon. Yung future nung panahon ni Juan, na nakita niya, maaaring present na yun sa ating panahon. Dahil meron na yung meron na yung pagitang 2,000 taon, kapatid. Kaya meron diyang nakasulat mula sa Kapitulo 4 hanggang sa matapos, yung iba dyan nagaganap na ngayon sa ating panahon. Halimbawa, kagaya nung yung 4 na mangangabayo sa Apokalipsis sa Kapitulo 6, nagaganap ng kasalukuyan yung mga mangangabayo na yon, kapatid. Sa ating panahon. Salamat po. Kristiyano, Protestante, Katoliko ay nagpapatayan. Huwag na tayong lumayo pa. Diyan na lang sa Mindanao, mga Kristiyano at mga Muslim magpapatayan. Samantalang basic sa mga religion na nabanggit ko, ang kautusan na we should love our fellow human beings. Yun lang po ang tanong ko. Wala po ba tayong magagawa to spread understanding and love and peace among the peoples in the world? Una, kapatid na Josel, that is a very wise question. A question of one who observes what is happening around him. In fact, yung isinite niya will prove that he is a learned man about religion. He's not an ordinary official of our country. Siya ay nag-aaral ng mga bagay-bagay ng ukol sa religion. Knowledgeable siya sa Islam, sa doktrina ng Hinduism, at yung mga isinite niyang mga religious groups, kapatid na Joseph. Opo. And the very fair answer to that is, bakit daw nagpapatayan? Let us take it from the Bible. Pakibasa mo, kapatid na Willie, yung 6 ng Apokalipsis. Ito po ang sinasabi dito po sa 6 at ang talata po ay 4 ng Apokalipsis. At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ang isa't isa. At binigyan siya ng isang malaking tabak. Ayan, yung nakasakay sa kabayong mapula, kapatid na William. Opo. Ay inalis niya ang wika sa lupa, ang kapayapaan. Upang ang mga tao magpatayan sa isa't isa. Ayan. Di ba? Yan ang nangyayaring tinatanong ni Chairman Señeros, Opo. Ibig lang sabihin yan, nagtagumpay ang nakasakay sa kabayong mapula na alisin ang kapayapaan sa lupa. Opo. At tinan mo, sinong mga tao ngayon ang kagaganapan niya na sila magpapatayan? Hindi yung mga taong naalsan ng kapayapaan. Di ba? Opo. Pero merong mga tao na mayroong kapayapaan. Hindi gagawin yan. Sino po sila, brother? Yung nasa 14 ng Juan, sabi ng ating Panginoong Jesus. Ganito po ang mababasa dito po sa 14:27. O 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Ang sabi ng ating Panginoon dyan, sa kanyang mga alagad, yung mga tunay na alagad ang kausap, peace I leave with you. My peace I give unto you, sabi niya. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang sabi ng ating Panginoon. Meron siyang offer na kapayapaan, kaya lang, hindi sa lahat ng tao. Yan ay sa kanyang mga alagad. Because alam niya yung mga ibang tao, walang gusto sa kapayapaan Pero yung kanyang mga tauhan, yun ang mga nasa iglesyang totoo, kapatid na Willie. Opo. Yung may kapayapaan ni Kristo. Pakinggan nyo sa 3:15 ng Kolosas. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Ayun. Nagya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo'y maging mapagpasalamat. Ayun, yung mga tinawag dun sa katawan,
na yun nga ang iglesia, yun ang pinaghaharian sa puso ng kapayapaan ni Kristo. Pagdating diyan, kapatid na Willie, marami nagsasabi sila raw kay Kristo. Opo. Ba? Opo. Pero pumapatay sila. Opo, Brother Eli. Kaya hindi totoo yun. Kahit i-claim ng kahit na sino na sila'y kay Kristo, sila'y sa Diyos, once na sila'y pumapatay, that is the proof na naalis ang kapayapaan sa kanila para sila'y magpatayan. Opo. Yun ang dahil ng pagpapatayan ng tao, yung pagkaalis ng kapayapaan eh. Eh ang mga lingkod ni Kristo, nilagyan niya ng kapayapaan niya. My peace I leave unto you. Alam mo ba ang hula kay Kristo, kapatid na Willie? Ano po? Sa 9:6 ng Isaiah, ang sabi, pakinggan nyo, hanggang 8. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Kita mo, ang pamamahala ni Kristo magkakaroon ng kapayapaan talaga, kapatid na Willie. Opo. Kaya yung mga taong direktong nasa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Jesus, talagang may kapayapaan yun. At ang tandang yun ay may kapayapaan, hindi yun marunong pumatay ng kapwa. They love their enemies, kapatid na Diyos. Opo. Pero nakikita mo, bakit yung Muslim, bakit yung Hindus, bakit yung Katoliko, bakit yung Protestante, ba't nagpapatayan? Natupad yung sabi ng Biblia, they have been robbed of the peace. Of the peace that should have dwell in their heart. Kaya yung mga alagad ni Kristo, nilalagyan niya talaga yan ng kapayapaan sa puso, kapatid namin. Hindi sila marunong pumatay. Sila ang pinapatay. Pero hindi sila pumapatay. Kaya pag nagpapatayan, ang ibig sabihin nun, naalisan ng kapayapaan yun. At ang nag-alis ng kapayapaan sa kanila, yung nakasakay sa kabayong mapula. Kapatid na Joseph. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya merong mga patayan sa tabi-tabi dyan. Ngayon, ano raw ang ating magagawa para ang tao malunasan niyang ganyang sakit na sa katawan, patayan ng patayan, ano? Wala tayong magagawa kundi maaari sa ating maliit na kakayahan, ipangaral natin yung ebanghelyo ng kapayapaan, kapatid na Willie, ano? Opo. Para mabawasan yung mga mamamatay, pero hindi natin maaalis lahat yan. Ang mag-aalis niya na yung ating Panginoong Hesus sa kanyang malapit na pagparito. In our own little way, makakahikayat siguro tayo sa tulong ng Diyos nung ilang-ilang mga tao na magkakaroon ng pagkakilala sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Pakinggan nyo sa 6 ng Efeso. Ganito po ang mababasa sa 6 ng Efeso at ang talata po ay 15. At ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ayon, ang ating mga ang paa ng Kristiyano, ang pangyapak niya, may pangyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya ang Kristiyano, kung lumakad yan kapayapaan ang lakad yan, kapatid na Joseph. Hindi gulo, hindi interaksyon, hindi rebellion, kapayapaan. Hindi gulo, kundi kapayapaan. Hindi siya papunta sa gulo, hindi siya papunta sa kasamaan. Ganyan yan. Yan lang ang ating magagawa. Makahikayat tayo ng mga kaluluwa na kikilala sa kapayapaan ng ating Panginoon. Makakabawas tayo dun sa mga kriminal ng lipunan. Yun lang ang magagawa natin, sisters. By preaching the gospel, and we hope for your help. Help us pray that for us to penetrate as much Filipino homes as possible, whether they are Muslim, Hindus, Catholic, Protestant, born again, makarating sana sa kanila yung mensahe ng tunay na kapayapaan ng ating Panginoong Yesus, kapatid na Dani.
I just want to ask you one thing. In Matthew 24:7, it was written that some parts of the world will experience great earthquake. It is possible to happen here in Hong Kong because there's no record of such case ever happened here. That is a very nice and very intelligent question, Mr. Leong. But one thing is very sure. If Hong Kong have not known earthquake for the last 100 or 200 or 300 years, or as early as the known recorded history of Hong Kong, one thing is very sure, and that will happen to Hong Kong. Hong Kong will be shaken in the near future. And that we can read in the book of Hebrews. Brother Willie, please give the verse. 12. Put it on the screen. Chapter So 12. that Mr. Leong can read it through the internet. 12:26 to 27. 12:26 to 27 of the book of Hebrews, it reads, Brother Joseph, Whose voice then shook the earth. But now he had promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. What does that mean? 27. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Yeah. That is the answer of the scriptures according to the Apostle Paul, whose voice, the voice of God, it means the voice of God, whose voice then shook the earth. But now he hath promised. Remember that this is a promise. This is not an speculation, or this is not a warning only, but this is a promise according to the Apostle Paul. God, whose voice shook the earth then, now he had promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also the heaven. What does this mean? In verse 27, let us continue. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. This implies two things. All things that cannot be shaken cannot be removed. And God will not remove those things that will not be shaken by His voice. But He promised that He's going to shake not only the earth, but also the heavens, signifying that even the heavens will be removed, because God is creating a new heavens and a new earth. What is very sure to happen in the future, Mr. Leong? That Hong Kong will be shaken, Hong Kong will be out of its place, is prophesied in the scriptures. It can be read in the book of Revelation, chapter 11, verse, chapter 11, verse, in the book of Revelation. Pakilagay nyo sa screen. 11, verse 13. And the same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell. And in the earthquake were slain of men 7,000. And the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. Hindi pa yan. Meron pa isa. Diyan din yung umalis yung sa lupa, yung langit at lupa. 20, verse 11. 20 verse 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. This is a prophetic vision of Saint John. And according to John, I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth, when we say the earth, Hong Kong is there. It's included in the earth. From whose face the earth, according to the verse, and the heaven fled away, and there was found no place for them.
And what did he see again after this? In chapter 21, verses 1 and 2 of the book of Revelation also. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. You can just imagine what happened to Hong Kong at this particular point in time in the prophecy. According to John, I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Remember that Hong Kong is an isle of the sea. There were no more sea. There is no more the first heaven and the first earth have passed away. Therefore, Hong Kong is included in this prophetic vision of John. Even if you do not experience earthquakes in Hong Kong now, or even in the past, something is sure, that there will come a time that even Hong Kong will suffer a great earthquake, for it was prophesied by our Lord that earthquakes and great earthquakes will happen in diverse places of the earth, and that will include Hong Kong in the near future. Okay, do you have any follow-up question? How near is it from now? What is the question, Brother Joseph? I beg your pardon, Mr. Long? How far is it from now? How near it is from now? I believe that will not be very far. If you are now aged 50, I believe you can still see this. Just be careful, and you will experience that. Do not just eat pork and animal fats, and refrain from foods that are processed, like the foods in Hong Kong. Refrain from eating processed foods. Eat fresh fruits and vegetables. And I believe you will see that time when Hong Kong will be shaken by a great earthquake in the near future. I just cannot tell you how long will it be from now. But it is very near, because according to the prophecy, after we have seen all these things, according to our Lord Jesus Christ, this generation shall not pass away, according to Him, until all these things have come to pass. That is in Matthew chapter 24, verse 34. Pakibasa mo yun, Sister Luz. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. And this generation that is being mentioned by our Lord Jesus Christ is the very generation who can see the signs that He have given the apostles. According to our Lord Jesus Christ in Matthew 24, verses 3 up to 8, there will be famine, there will be earthquakes, there will be wars, according to Him. As he sat down in the Mount of Olives, the disciples came unto Him privately and saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of Thy coming in the end of the world? And answering Jesus said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. And all these are the beginning of sorrows. After that, He said, this generation shall not pass away. What generation is He mentioning? The very generation who will see all these signs. This generation shall not pass away until all these things are fulfilled. And that is not very far, Mr. Leon. Magandang gabi po, Brother Soriano. Magandang gabi po. Meron lang po akong gustong itanong. Hindi po pa sabi niyo noon. Yung hindi tumatahan ang Diyos sa bahay na gawa ng maraming kamay.
ano po yung sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko noon sa INC na doon sa Hagay, inutusan ng Diyos ang lahat ng tao na magpunta sa bundok, magputol ng kahoy, gumawa ng templo. Basahin po natin, kapatid. Tingnan natin kung ang sabi ng Diyos gumawa kayo ng bahay dahil tatahan ako ron. 1:8. Hagay po yung 1:6. 1:6. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may butas. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy at magtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Sinabi dyan na, kapatid, wala naman po sinabi dyan na magtayo kayong bahay dahil titirahan ko. Wala namang ganun diba? Kasi po, nung sa teksto, yan ang sinasabi, inutos na magputol ng kahoy, igawa ng templo ang Panginoong Jesucristo. Sa Israel po yan, kapatid. Sa Israel yan. Alam nyo kasi sa Israel ganito, may pangyayari. Dapat kasi aalamin din natin yung nakaraang pangyayari. Sa Israel po kasi nagtayo si Solomon ng templo. Diba? Alam nyo ba yon na nagtayo siya ng templo? Si Solomon? Hindi ko pa ngayon, yung templo na yon, yun po ay sinira ng mga masasamang tao. At in place, nagtayo naman sila ng mga ibang mga matataas na dako sa Topet at sa iba't ibang lugar sa Israel. Nagtayo naman sila ng dambana ng mga Diyos-Diyusan, kapatid. Kaya, ang nangyari sa Israel, nagkahirap-hirap, nabihag, kung ano-anong malas ang nangyari sa kanila. Sabi ng Diyos ngayon sa panahon ni Propeta Hagay, gunitain ninyo ang inyong lakad. Nag-aasik kayo, di kayo nag-aani. Kumakain kayo, hindi kayo napapatirang gutom. Tapos, nagdadamit kayo, hindi naman kayo nakakainit. Kasi gunitain yung lakad nyo. Ay kayo nakatahan sa bahay na may kisame. Samantalang ang bahay na ukol sa Panginoon ay wasak. Wasak talaga yung templo doon sa Israel. Mga magaganda yung bahay nila, pero yung bahay na inuukol nila sa Panginoon, kung saan sila nagko-congregate para manalangin, wasak. Kaya ang sabi ng Diyos, umahong kayo sa bundok. Kasi panahon baga ang wika sa inyo, tumaan sa inyong nakikisamihang bahay. Samantalang ang bahay na ito ay namamalaging wasak. For so long a time, hindi nila inaasikaso yung kanilang pagsamba at pakikipag-usap sa Diyos. Yung bahay kung saan sila nagtitipon-tipon, pinababayaan nilang wasak. Pero yung bahay nila, gaganda. Kapatid na Luz? Oo. Para rin lang yan sa meron ako nakikita mga bayan ng Katoliko Wasak-wasak yung kapilya pero yung babae, ang gaganda dito. Oo. Ganon. Mukhang kawawa yung kapilya. Oo, meron nga ako nakita. Kapilya doon sa may punta ng hala-hala, ginawa pang kulungan ng kambing Oo. Kita ko yun may nakakulong kambing. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa Israel, gunitain nyo lakad nyo para wag kayong masyadong magkaganyan na masama ang nangyayari sa kanila sa Israel noon. Ang gawin nyo, umahon kayo sa bundok. Pagkatapos, magdala kayo ng kahoy. Dala kayong kahoy. Magtayo kayo ng bahay. Hindi sinabi niyang magtayo kayo ng bahay na akin titirhan. Hindi ganon. At akin ikang kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Yun po ang sinasabi diyan. Hindi naman siya titira ron Alam niya na yun ay gagamitin sa pagtitipon ng kanyang mga anak. Hindi para siya ang tumira ron, kapatid. Sabi po kasi niya, kaya sila gumagawa ng maraming bahay, templo, na Iglesia ni Cristo, para ang tinayo nila, para hindi mawasak ang INC. Para raw po Para daw po hindi mawasak, mabuo ang INC.
Kaya po sila nagtatayo ng maraming kapilya na magaganda. Yan po ang paliwanag sa akin ng mga kasama. Palagay nyo ba hindi pa wasak ang aral ng INC? Kapilya lang naman ang buo yung aral yung wasak Oo nga po hindi mapatunayan yung kanilang pananampalataya. Kaya walang kwenta yung kapilya pag ang aral mo naman wasak. Yung pang pananampalataya, hindi ako agree doon sa si Kristo tao. Kaya nga po wasak ang doktrina nila Ganon po. Opo. Meron pa po akong pangalawa. Pwede pa po ba? Sige po. Huwag ka pong magagalit. Sige po. Kasi po, doon sa talata ng Epeso ba yun? Yung maraming nagsisamba sa Diyos, maraming yung nagtikaapid, nagtutungayaw. Ang sabi po nila, hindi raw po makakamit ang kaharian ng Diyos. Tama po yun. Kasi daw po, nagtutungayaw. Ang sabi po nila, kayo daw po yun. Alin? Yung nagtutungayaw. Sino tinungayaw ko? Sabi niya, hindi siya nagtutungayaw, binasa sa Bible. Si Apostol Pablo nagtungayaw din. Ba't niya gagayahin? Ginawa na nung isa, gagayahin pa niya. So, hindi magkakamit ang kaharian ng Diyos. Alin ho ba tungayaw na sinasabi nyo? Sabi po nila, nagtutungayaw daw po kayo sa may Epeso ba yun? Hindi sila marunong ng salita. Yan ang problema sa mga tanga, kapatid. Oo. Alam mo yung, alimbaga, sinabi ko, gago, hindi naman tungayaw yun At tingnan nyo, sa diksyonaryo, kung ano kahulugan ng gago, tanga, yung... Tarantado. Sige. Ayan po ang nakalagay sa UP Diksionaryong Pilipino. Ang definisyon ng gaga. Babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Ayun. Gaga kung babae. Opo. Mahina ang ulo o walang talino. Tungayaw ba yun? Pag sinabi kong gago si Bularan, sinasabi ko lang na mahina ulo niya. Ayun. Yan ang ibig ko sabihin nun. Dahil sukat paratangan niya ako na, sabi ba naman sa akin baliktad daw ang ulo ko. Baliktad daw ang isip ko. Ako raw manluloko, manggagancho. Buti nga, hindi ko sinasabi sa kanila yung sinabi nila sa akin Ako sinasabi ko lang, gago silang magkakabarkada, di ba? Dahil walang talino. Sinagot ko lang kasi sila dahil wala silang katali-talino. At hindi nila... yung banal na halik, hindi nila masagot kung Opo. Di ba? Yun ang kahulugan ng gago, mahina ulo. Yung kapatid na Josel, yung tanga. Ilagay po natin sa screen natin ang tanga. Ang kahulugan nito, tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Bobo. Di ba? Stupido sa kantina. Ayan, yan ba? Mura ba yan? Pinakikilala lang, yung palang tanga, kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Sukat na hatulan ba naman ako na ako raw siman, si manggagancho, si manloloko. Kung ano lang, pinagsasabi ng magkakabarkada na yan sa akin di tama-tama sa kanila yung salitang tanga, di ba? Ano pa isa, kapatid na Joseph? Tarantado. Ayan po ang kanyang kahulugan, walang prinsipyo o pag-atubiling moral. May masamang gawain o pag-aasal. Ayan, di hindi mura yan. Alin po yung tungayaw na sinasabi niyang diksionaryong Pilipino? Pakinggan nyo. Ayan. Putang ina. Ayan. Ito po ang kanyang kahulugan. Mura. Ayan. Isa sa pinakamasamang mura laban sa kaaway. Kita mo? Yan ang mura. Naririnig nyo ba akong sinasabi ko sa area, kapatid? Hindi po. Hindi ako nagtutungayaw. Di ba? Ina nila. Mang Narsing, bukas magtatalo ulit tayo. Abangan mo ko, ha? May karaning debate pala ito si Mister. Meron po. Naalala ko yung isang taga Laguna din Bakit? Las Piñas. Meron pa po isa, brother. Pagbutiin nyo at hindi kayo matatalo niyang mga yan. May batayan kayo, sila wala Diba? Bukas po labanan ko siya ulit. Sorry, Meron pa po ako isang tanong.
pinapatanong po to sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. Gusto daw po ba ng Amang Diyos na maligtas ang lahat ng tao sa buong mundo? Nasa 2.4 po yan ang unang Timoteo. Pakibasa, kapatid na Luz. Ito po ang sabi sa unang Timoteo 2:4 na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yan po ang ibig ng Diyos. Kung ang Diyos ang masusunod. Kaya lang, meron tao ayaw maligtas, kaya hindi sila maliligtas. Mas gusto nila kalukuhan kaysa sa kabutihan. Pero kung ang Diyos ang tatanungin, gusto niya lahat maligtas, kapatid. Meron pa pong pangalawa. May sapat daw po bang kakayahan ang Diyos para iligtas ang lahat ng tao? Lahat po ng kakayahan ay nasa Diyos. Kaya lang, ang Diyos po hindi namimilit. Yan po ang ugali ng Diyos. Hindi niya kayo pwedeng pilitin dahil binigyan niya tayo ng free will o ng karapatan at kakayahang mamili kung susunod tayo sa Kanya o tayo'y lalabag. Yan po ang prinsipyo ng Diyos. Pero lahat ng kakayahan nasa Kanya. Lahat ng abilidad nasa Kanya. Kaya lang, hindi pwede niya gawin na may pagpipamimilit. Kasi binigyan niya tayo ng karapatang mamili para sa ating sarili. Yun po ang tinatawag na free will, kapatid. Ayan po. Okay. Sometimes nga po pala, tumawag ako sa INC, no? Ang sabi ko, bakit pinipilit nyo kami doon sa doktrina na si Kristo'y tao? Ang sabi po sa akin nung sumagot sa telepono, pwede ba igalang nyo ang paniniwala namin? Sabi ko, paano ko igagalang paniniwala mo? Eh, parang mali. Kahit saan ko ang gulo tingnan, parang mali. Eh, kung ayaw mo igalang, eh, manahimik ka. Paano kung mananahimik? Eh, mali nga ang tinuturo mo. Sabi ko pong gano'n. Di ka ba nadoktrinahan sa amin? Nadoktrinahan po. Totoo, si Canon Ding ang nagdoktrina sa akin. Pero doon pa lang sa doktrina, nag-disagree ako. Tapos, nung mapakinggan ko talaga na si Kristo hindi tao, hanggang ngayon tumatawag ako sa inyo. Hindi Kristo si tao. Hindi tao si Kristo. Hindi tao si Kristo. Ganun, no? Tapos, ang sabi ko sa kanya, nagkatawang tao, hindi tao. Kung tao yun, hindi na magkakatawang tao. Sabi ko, makulit ka rin eh. Sabi ko, matigas din ang ulo mo eh. Sabi ko, pinipilit mo, babaluktutin ang isip namin. Sabi ko, ganun sa kanila. Sabi, ikaw ba yung nagsasamba pa? Hindi na. Paano kung magsasamba? Di ako makaamin. Ipapanalangin si kapatid ng Manalo, ang sugo sa huling araw. Hindi ako makaamin. Yan ang paliwanag ko sa kanila. Ayun. Nakiusap po siya. Igalang na lang daw ang paniniwala nilang lahat. Huwag daw silang argumentohin. Yun po ang pakiusap ng... Eh sana sinabi niyo sa kanila, huwag din silang umargumento sa iba. Eh ang Katoliko, tinatagtad nila ng datikos eh. Ay, nung po akong tumawag noon. Gagalit sila. Diba? Nung tumawag po ako noon, binabatikos nila, Katoliko. Kaya po ako napatawag sa INC. Nagpakilala ako. Tagarian ako sa Ugong, Nakatala. Nagpakilala po ako. Sabi ko, iba nung akong edad ko na to. Lulukuhin niyo pa. Yan ang paliwanag ko sa kanila. Salamat po, kapatid. Brother Eli, yung po bang pagpapakatiwakal dahil sa babae, sa Biblia, justified po ba yan? Kahit anong pagpapatiwakal, kahit anong dahil, hindi pwede justify yan. Ay, napakatatanga lang nung nagpapakamatay dahil sa babae. Bakit nyo po naman nasabi yan? Eh, hindi nila alam yung sinasabi ng Diyos eh. Ang lalaki, ang babae nila lang para sa lalaki. Ang babae. Hindi ang lalaki nila lang para sa babae. The woman was created for man and not man for the woman. Man is created for God. Then, the woman is created for man. Ganyan ang ano niyan eh, ang importance niya, kapatid na Diyos. Sinasabi yan doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 9. Ang nakasulat pa ganito, sapagkat
hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Parang ganito yan, Brother Joseph, no? Yung damit mo, ginawa yan dahil sa katawan. Ang susunod sa katawan, yung damit. Hindi ginawa yung katawan para sa damit. Hindi pwedeng yung katawan ang susunod sa damit. Yung katawan ang susunod, yung damit ang susunod sa katawan. Nilalang ang damit para sa katawan. Parang ginawa ang babae para sa lalaki. Therefore, dapat ma-realize ng lalaki na hindi sapat na dahilan para magpakamatay siya ang babae. After all, maraming babae. Siguro kaya ayaw sa kanya nung nobya niya dahil hindi para sa kanya yun. E di hanapin niya yung gusto ng Diyos na para sa kanya. Meron namang para sa iyo eh. At hindi ka naman mauubusan, Brad Joseph. Marami naman babae. Tama po yun. Eh ba't ka kailangan magpakamatay sasayangin mo buhay mo dahil sa babae? Miski ganun babae, ba't naman magpapakamatay ka dahil sa lalaki? Eh marami naman lalaki dyan. Di ba? Tama. Si Brad Willie lang, available pa to rito. Di ba? Ba't ka naman magpapakamatay dahil sa lalaki? Di ba? Ganun lang yan. Walang reason para ang tao'y magpakamatay and be justified. Wala. Ayun. Hindi natin pag-aari ang ating buhay, ang Diyos ang may karapatan niya. Nasa Pilipinas, umano ang mabisang gamot sa sakit sa puso at diabetes. Ito ang dahilan kung bakit inilungsad ng Department of Science and Technology ang pinakabago nilang produkto mula sa buko. Napatunayan sa pagsusuri na may kakayahan ang arina mula sa niyog para pababain ang kolesterol at asukal sa dugo ng isang tao. Mas epektibo umano ito kumpara sa Western medicine at mas ligtas dahil hindi sila gumagamit ng preservatives. Totoo yan. Totoo yan. Merong starchy property yung nyug eh. Oo. Eh, kung mangyayari yan, tiyak na may fiber yung arena na yan. Hindi kagaya ng arena na ano, no? Kasi maraming fiber yung nyug eh. Yung coconut meat. Makakatulong nga yan sa diabetes at saka sa ano. Pagbaba ng kolesterol. Pagbababa ng kolesterol. Parang yung pagkain mo ng oats, ng oatmeal, no? Kapatid na Josel. Yan eh, nakakapagpababa ng kolesterol yan eh. Kasi meron siyang ano eh. Meron siyang maraming fiber eh. Kaya maganda sa may mga diabetes, yung matataas ang kolesterol, mag-aalmusal kayo, oatmeal, kapatid na Joseph. May konting non-fat milk at saka may konting stevia. Para walang calorie yung sugar mo, yung sweetener mo. Mahal lang, mahal. Ano po yung brother? Stevia? Isang herbal sweetener yon galing sa dahon ng isang damo na may steviocydes. It is 10 times yata o 5 times sweeter than sugar. Pero natural. At wala siyang, natural siya. Wala siyang masamang epekto. Hindi kagaya ng mga chemical sweeteners, yung aspartame, yung kung ano-anong mga produkto kayo, no? May mga masamang side effects sa tao. Kaya lang mas mahal yata, ano po? Oo, isang bote ng stevia, yata mga 800 pesos. Pero matamis naman yun. Ayun. Dahil kailangang magmilagro muna ang yumaong papa bilang isa sa mga requirement ng mga itinatanghal na santo. Parang magmimilagro, patay nga. Yun nga po. Yung palang requirement, Brother Eli. Kailangan milagro ka para ka maging kandidato for sainthood. Sa Biblia, ang sainthood hindi na-a-attain sa pagmimilagro, kapatid na Diyos. Anong paraan? Ang sainthood ay na-a-attain sa pagbabagong buhay, sa pagsunod sa batas ng Diyos, ano? At sa paglilingkod na may malinis na puso. Kahit hindi ka makapagmilagro, you can be considered a saint. Sa Corinthians, tinatawag silang saint. Pakinggan mo doon sa 1 Corinthians 1:1. Pakibasa. Ang nakasulat, si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makapitbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. Tinan mo, yung mga members ng church sa Corinth, tinatawag na mga banal, di ba, no? Opo. Ayan, pero hindi nagmimilagro yan. Ang sabi, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of
our Lord Jesus Christ, both theirs and ours. Ibig sabihin, kapatid na Luz, yung mga members ng church, we're called to be saints. Kaya yung sainthood is a way of life yan eh. Hindi naman yan pagkatapos mong mabuhay saka ka magiging santo. Ang pagiging santo is a way of life. Samantalang buhay ka pa, nandito ka pa sa lupa. Pakinggan nyo sa 16:3 ng awit, ganito nakasulat. Psalms 16:3. Tungkol sa mga banal na nangasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. Sa English, ang sabi, to the saints that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Ang sabi ng Diyos, to the saints that are in the earth. Sa Catholic Church, ang saints nasa langit daw. Pero sa Bible, baliktad. Ang saints nasa lupa. Dito ka kasi nag-uumpisa ng sainthood. Kapatid, dito ka nagpa-practice ng sainthood. Because being a saint is a vocation for Christians. They are called in the church to be saints. And mind you, Brother Josel, hindi ang kagaya ng pagkakilala nila sa saint magmimilagro. Even if you cannot perform miracle, you can be considered a saint in the church. Pakinggan mo sa 12:28 of the book of 1 Corinthians. Sinasabi uli ang ganito. 12:28. And God hath set some in the church. Yan Yan ang mga elements ng church sa Bible, no? First, apostles. Secondarily, the prophets. Thirdly, the teachers. After that, miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversities of tongues. 29. Are all apostles? Of course not. Di ba? Are all prophets? Not. Of course not. Are all teachers? Hindi rin. Are all workers of miracles? Hindi rin. Therefore, there are members of the church called to be saints na hindi workers of miracles. Kaya para sabihin mo na kaya kailangan maging santo para maging santo kaya ang isang requisite mag-work ka ng miracles, that is not biblical. That is the way of the Catholic Church, which have gone too far from the Bible, kapatid na Joseph. But if you're going to stick to the doctrines of the Bible, to be a saint is to practice sainthood while you are living on earth, and you do not have to do miracle to be included in the list of saints. Just like the members in the Corinthians or the church at Corinth, wherein there are apostles, teachers, evangelists, deacons, deaconesses, and they are not all working miracles, but they are called saints. Kapatid na. Okay. Sa lahat ng mga viewers at followers, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa aking channel. Itutuloy ko na lang ito sa Brother Mapanuri channel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Paalam.